Hello, what's up mga kumari kong tigan? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat o kumusta po kayo? For today's video po ha mga kumari kong tigan, ngayon ako ito pag-uusapan natin ngayon ng isa sa mga sinasabing mga lumang mga tradisyon o kaugalian na ginagawa ng ating matatandang mga inuno nung araw at marahil po'y ginagawa pa rin po natin ngayon sa paggunita po natin ng araw po ng patay o ng undas ngayon pong November 1. Ano ba yan? Pero yun na nga po ha mga kumari kong tigan, bago tayo magpatuloy kung kayo po hindi pa po nakasubscribe po dito sa channel natin, kayo po ay wag nang mahihiya. Basta't kayo po ay mag-subscribe at click na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong upload. Huwag kayong mahihiya ha, mga kumari kung tika, para lang naman tayo nagkukwento-kwentuhan dito para tayo nagmamarites ng baga. So, you wanna go? Let's go mga kumari kung tigang. Yun na nga po. Ngayon kasi ha mga kumari kung tika, pag-uusapan nga natin yung isa sa mga sinasabing mga kinaugalian na o ginagawa ng ating mga matatandang mga inuno na yun na nga, pag-aalay po sa araw ng mga patay. Ay ano ba yung mga ginagawa natin na yan? Yun na nga po, di ba tayo po nag-aalay po ng mga kandila, yan, pagkain, at yung isa pa po ha, makabalik-tigang, ang pag-aalay po ng bulaklak sa patay. Bakit nga ba? Kayo ba makumari-tigang nag-aalay ba ng bulaklak sa patay? May mga patay po ba kayo? Pero yung katanungan po ha, mga kumari kong tigang, na bakit ba tayo kailangan na mag-alay ng bulaklak sa patay kapag kaundas o araw ng patay? Nako, napakasimple lang naman po ng sagot yan ha, mga kumari kong tigang, common sense lang naman po yun. Kasi alam niyo po ba ha, mga kumari kong tigang, na pag-aalay ng bulaklak sa patay ay sumisimbolo po yan ng pagmamahal, respeto at paggalang sa mga kamag-anak natin o sa mga mahal natin sa buhay na mga yumao na. Yun po yun. Nako. At alam niyo po ba, mga kumari kong tigang, na meron palang mga iba't ibang mga bulaklak na naangkop lamang na dinadala po o inaalay po sa patay. At yan nga po kasi ang ating pag-uusapan ngayon. Yung mga sinasabing mga iba't ibang bulaklak na dapat po nating dalhin o iaalay sa puntod ng ating mga mahal sa buhay o ng mga patay. Talaga ba? Meron palang ganon? Opo, at meron po tayong 12. At yung pong pinaka-top 3 ha, makamalikitigang, abangan niyo po yan doon sa dulo ng ating video. Yun po ha, makamalikitigang, ang pinakamainam na bulaklak sa lahat na dapat po nating dalhin o iaalay po sa ating mga yumaong mga mahal sa buhay. Meron palang ganun, merong ganun na makamalikitigang. So ano ba yung mga yan? So yun na nga, let's proceed na makamalikitigang, wala na masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin ito. Meron po tayong listahin ng tapo dito ha, makamalikitigang, nung top 12. Nako, parang Miss Universe ha, top 12 talaga. Opo, tapos isa-send po muna natin yan na makamalikitigang. Tapos nagpipicture din po tayo dyan ng mga ano yan, mga bulaklak na yan, yung mga pictures nila para naman makita nyo kung ano talaga yung itsura nila. Ito po yung maganda ha, makamalikitigang. Ito po yung mga sinasabing nire-recommenda na mga bulaklak po na mas maganda po o mas mainam na inaalay po sa patay. Kaya baka kayo po yung nagbabalak na bumili ngayon ng mga bulaklak ng patay na dadalhin nyo sa November 1. Ito po ang mga kunin po ninyo. Kaya lang ay medyo may kamahalan. Malagbalak sa bulaklak na yun ha, makamalikitigang. Kahit sa tangwa. Nako, so ito na ha, makamalikitigang. From the bottom muna tayo hanggang sa top half. So sa ating top 12. Ang ating top 12 po ha, makamalikitigang, yung isa sa pinakamahal, pero isa sa pinakamaganda ha, makamalikitigang, na inaalay po sa puntod ng mga patay. Ano yan? Ang bulaklak na carnation. Carnation, opo. Ang carnation, ayan po, carnation, napakaganda bulaklak na carnation na makamalikitigang. Ang bulaklak po ng carnation ay sumisimbolo po yan ng pagmamahal. Yan, kumbaga sympathy. At yan ay talagang napakaganda kapag kaya ng inaalay nyo sa mga puntod ng mga yumaon, yung mga kamag-anak. Kaya lang medyo may kamahalan nga po ha, makamalikitigang. So yun po ang ating pong number 12, ang bulaklak na carnation. Mas maganda po ha, makamalikitigang, kung mga kulay puti lahat po ng mga babanggitin natin na bulaklak. Yan po ang mainam pong kulay na iaalay natin sa patay. Kulay puti. Puti talaga. Pero meron na naman po itong mga babanggitin natin na mga bulaklak na ito. May mga iba't ibang kulay naman po ito. Pero wag na wag nyo lamang pong iaala yung isa sa dulo, yung pong top natin, top 3 natin. Huwag kayo mag-aalay no ng particular pong kulay ng bulaklak na yan kasi negative. Hindi daw maganda yan na inaalay sa patay kapag kayo nang inaalay po ninyo yung kulay na yon. Ano ba yan? Mamaya nga! Halit kayo So number 12 po ha, makamalikitigang, yun nga, carnation. At ang number 11 po ay ang mga
Peace Lily. Peace Lily. Naku, maganda rin nga na makabalik yan yung mga i-arrange po sa mga karosa ng mga santo kapag ka-piesta, yung may mga posisyon. Peace Lily, maganda rin pala yung sa patay. Opo ha, makabalik ko tigang. Kaya yan po, isa rin po yan sa napakainam na iaalay po sa puntod ng ating mga mahal sa buhay, ang ating Peace Lily. Number 10 po ha, makabalik ko tigang. Hindi ito masyadong kilala eh. Pero ito po may kamag-anak na isang popular din po dito sa atin. Yung number 10 po natin, ang bulaklak na Casablanca. Kayo po ba'y nakapag-alin na ng ganyan sa sementeryo? Casablanca, yan po ha, makabalik yung tigang ang bulaklak na Casablanca. Magandang po yan. Pero hawig naman po yan sa number 9 natin, doon sa ating top 9, na Stargazer. Parang hindi ba lang yung pangalan? Hindi po, magkaiba talaga yan. Yung Stargazer po, saka yung Casablanca, magkaiba po yun. Kasi tingnan nyo yung itsura nila, tingnan nyo yung mga petals nila, tingnan nyo yung forma nilang dalawa, magkaiba po yan. Tsaka mas mabango daw po kasi yung Casablanca. Kasi alam nyo po ba, makabalik ko tingnan yung mga sinasabing mga recommended na dapat po dalhin natin sa mga puntod ng ating mga yumao ng mga mahal sa buhay. Yun daw dapat pong mababangong bulaklak. Talaga ba? Opo, dapat mababango pa lang inaalay natin ng mga bulaklak sa patay. Kaya di ba kapag kayo sinasabi kapag kayo may mga takutan, di ba may ganyan sabi, bakit gano'n parang amoy bulaklak ng patay? Kasi kailangan daw po kasi ang mga bulaklak na inaalay natin sa mga patay, yung mababango, yung talagang nangangalingasaw. Nangangalingasaw? Ano yung basura? Ayaw, di ba? Hindi, namamango. Kung baka humahalimuyak, di pala nangangalingasaw. Humahalimuyak. Basura yung nangangalingasaw. Singit yung nangangalingasaw eh. Are you crazy? Are you out of your mind? Humahalimuyak. Yun po yung term dom. Kaya kailangan daw po kasi ang mga bulaklak na iaalay natin sa ating mga kamag-anak, sa yumaon natin mga kamag-anak mabal sa buhay, kailangan daw po ay humahalimuyak ang amoy nila sa bango. Yan, hindi nangangalingasaw. So, ano po, makbalik ko tigang ang number 9, Stargazer. Ang number 8 po dito sa ating lista, makbalik ko tigang, yung mga napaka-common po na lagi po natin kita natin yun. Kaya lang medyo may kamahalan din po itong bulaklak na ito. Ang bulaklak na Daisy. Daisy 8, Daisy 7. Ayaw, di ba? Yung mga daisies po, makbalik ko tigang, maganda yan. Kasi yan, matibay din po ang bulaklak niyan. Mahaba ang buhay niya, kaya pag inalay natin sa patay, yung tumatagal siya, naglala siya ng mga ilang araw. Di ba kapag kayo may mga burol sa patay, usually yan po ang ina-arrange. Daisies. Saka yung sa pagka-piesta rin po, yung mga karosa ng mga santo sa mga posisyon, nilalagay ang daisies, tapos nilalagyan pa nga ng tingting sa gitna kasi para tumayok. Kasi malambot kasi ang system nan eh, yung daisies. Maganda po ang mga daisies na kulay puti, iaalay po natin sa patay. Yun po ang number 8. At ang number 7 naman po, makmalik yung tigang, ito po yung popular po noon ng mga 1980s. Kaya lang parang nawala na siya ngayon kasi parang wala na masyadong nagtatanim nito. Mahal din po ito, makmalik yung tigang kapag ngayon nyo po binili. Kasi medyo wala na kasi ito, pawala na. Ito yung mga luma kasi mga bulaklak eh. Ito yung klase ng bulaklak na talagang popular nung araw, mga 1980s. Tandang-tanda ko ito, yung pong mga bulaklak ng gladiola o gladiolus. Naku, napakaganda ng mga kulay niya, makmalik yung tigang. Very common yan nung mga 1980s, murang-mura lang po, parang 25 lang ata isang bundle nan, mga 10 piraso na po yun. Ang common na bulaklak niyan ay yung kulay puti tsaka yung kulay pink. Yan. Pero pag nakakita na kayo mga kulay yellow, yung kulay blue, tas medyo may mga kulay, mga lavender, naku medyo mamahaling variety na yun, mga imported na yun, mga galing Taiwan na siguro yun. Kasi dito, ang mga tinatanim lang sa atin, yung kulay orange, kulay pink, tsaka yung kulay puti, mga ordinary na mga gladiola. Yan ko, pagka tinatanim po yan, parang siyang may buds na sibuyas. Tapos, kapag tag-init, hinaharvest nila yan, tinatanggal yung buds. Pag tag-ulan na ulit, malapit ng umulan, bawa, mga August, ganyan, tinatanim na nila yan. Kasi, ang pamumulaklak na yan ay mga October o September, tapos hanggang sa November. Saktong-sakto po sa November 1. Yan po ang mga gladiola o gladiolus. Ako, napakaganda ng bulaklak. Paborito ko yan eh. Yan isa sa paborito ko bulaklak. Maganda yan kasi, habang nalalanta yung bulaklak niya sa dulo, yung nasa ibaba, patuloy pa rin nabububuka yung mga buds na sa taas hanggang sa maubos siya. Yan. Basta't may tubig lang po, makmalik ko. Siyempre, lahat naman ng bulaklak nilalagyan talaga ng tubig. Ha? Ayaw, di ba? Siyempre, kayo kaya ako hawin. Hindi kayo matingar-ngar dyan. Ang number 6 po, makmalik ko. Isa din po sa popular po ito hanggang ngayon po. Pero medyo may kamahalan din po ito, makmalik ko sa mga bulaklak ng patay. Ito po, ang bulaklak na
Antorium. Nako, yan yung maganda kasi puting puso yan. Yan, love kasi ang sinisimbolo niya, hamak mahal ko bigang ang bulaklak na Antorium. Ganun din po, mas maganda po iaalay sa patay niya ng kulay puti. Yan, pero may mga pula naman po niya ang bulaklak na Antorium, may mga kulay orange, kulay pink. Pero yun nga, ang recommended po na kulay ng mga bulaklak na iaalay natin lagi sa patay dapat kay kulay puti. Ang number 5 po, hamak mahal ko bigang medyo may kamahalan din po ito, pero maganda po itong inidekorasyon, lalo na kapag kayo po medyo may mga pang ano yung pang sosyalan, mga nakaka-LL. Ito yung palagay natin talaga yung mga nag-arrange sa mga museo nila, yung ganun, may mga bahay-bahay yung mga libingan. Yan, ano yan? Ang orchids. Orchids, opo, yung puting orchids, maganda yan. Dinidekorasyon niya, nililiglig pa nga doon sa Bermuda grass, doon sa mismong pinakapuntod nila. Ina-arrange yan kasama po ng mga stargazer, yung mga daisies, ganyan, yung mga aster, yan, maganda yan Yan, yung aster po, pillar lang po yun, yung maliit na bulaklak po yun, aster po yun, o yung mga baby's breath. Yan po, o yung mga baby roses, ang tawag po din po doon. Maganda rin po yun, murang-mura yun, kapag yung isang 30 pesos ata, makakabili ka ng isang bundle doon Yun, pagka wala ka talagang pera, yun na lang dalhin mo. Tarian mo lang ng ribbon na puti, tapos dalhin mo na sa cemetery, yun na, okay na yun. Bulaklak din naman yun, maliit na lang. O, yung aster. Ang number 4 natin ay ang bulaklak ng plumeria o ang kalachuchi. Nako, kaya ang bihira. Kalachuchi. Opo, pasok siya sa top 4, hamak marikuntigang. Kasi maganda rin naman ng kalachuchi, hamak marikuntigang, saka sobrang bango pa niyan. Yan din po, isa rin po yan ginagamit sa Santa Cruzan kapag yung may mga prosesyon, yung may mga yung nagtatapusan, yan po ang dinidekorasyon. Kaya lang po, ngayon wala nang mga masyadong bulaklak na kalachuchi. Kasi medyo mahirap kasi buhayin yan yung puno ng kalachuchi, tsaka madalang na siyang mamulaklak ngayon. Lalo na yung mga bulaklak na kulay puti. Ako meron dito dati noon pink sa harapan ng bahay ko. Sa harapan ng bahay namin may pink yan. Kaya lang po kasi yung mga kalachuchi daw pula, hindi daw pa malaganda yung sa harapan ng bahay kasi yung puno niyan ay madakta rin. Madakta kasi ang puno ng kalachuchi pero mabango siya. Maganda po yung tinatanim sa likod ng bahay o sa may likod ng bakura natin. Kasi swerte din po yun. Yung bulaklak na kalachuchi, maganda kasi yan. Pero huwag nyo lang po itatanim yan sa harapan po ng bahay po nyo kasi madakta yan, hamak marikuntigang. So ito ang number 4, ang bulaklak ng kalachuchi. Nilalagay din ng mga nagsasayaw sa'yo ng mga Hawaiian. O, di ba? So yun po lang number 4, bulaklak ng kalachuchi. At ang number 3, ito po yung top 3, hamak marikuntigang. Nako, kumapit na kayo, eto na. I-reveal na natin kung ano yung tatlo na pinaka-recommended na mga bulaklak po, hamak marikuntigang, na dapat po dalhin natin sa ating mga yumaong mga mahal sa buhay. Number 3 po, hamak marikuntigang, ang chrysanthemum. Chrysanthemum. Yan, kasi talagang yan, chrysanthemum ay talagang regarded na bulaklak ng patay. Oh. Hindi na binibigay sa mga Valentine's Day, hindi maganda Sabi ba yan, bulaklak ng patay binibigay mo? Kasi sa mga floral arrangement po, yung mga bouquet ng mga patay o yung mga corona ng patay, yan po lagi ang chrysanthemum. Po yan, kapabila din po kasi ng mga Malaysian moms, yan yung, yung mga daisies yan, mga daisies, yung chrysanthemum. Mabango din po kasi yan, hamak marikuntigang. Lalo na yung puti, kulay puti na chrysanthemums. Yan po, magandang inaalay sa patayan. Siya po yung number 3 natin. Oh, at ang number 2 po, hamak marikuntigang, ito yung palagi itong, parang underdog to, misregarded to lagi sa araw ng patay. Hindi pala ako masyadong nakikita na nadadala nito Tsaka medyo may kamahalan din po ito. Ano yan? Ang bulaklak na sampagita. Sampagita, number 2. Opo, siya po kasi isa sa pinakamabangong bulaklak. Siyempre, yan po yung ating pambansang bulaklak, di ba? Sampagita o yung jasmine. Pero meron particular po na klase po ng sampagita, yung local po natin na mga yung mga Pinoy version o yung local version po natin ng sampagita. Kasi yung mga imported na jasmine na bulaklak, wala nang amoy, hindi na masyado mabango. O yung mga variegated. Ito po yung ating mga lumang sampagita nung araw, yung ginagawa po sa bulaklak ng santo na isinasabit, yung yung mahal na araw, ganyan, o may araw ng yung Nazareno, ganyan, madalas yan sa Quiapo, madami nagbebenta dyan inaalay natin yan sa santo, sa mahal na birhen, sa Nazareno, yan, pwede rin po sa patay, kaya nga diba yan nga yung usually naaamoy kapag yung
Sabi, naku, parang amoy, bulaklak ng patay. Santagita po yun, hamak marikot. At eto na, hamak marikot, kumapit po kayo ang ating top 1 o ang ating title holder, hamak marikot, na pinakamaganda at pinakamainam na bulaklak na iaalay po sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ang bulaklak na roses. Roses? Talaga ba? Opo, hamak marikot, yan daw pala isa sa pinakamainam na bulaklak na iaalay sa patay. Kasi kung sa kanyang ganda, taglay ng mga kagandahan ng bulaklak ng mga roses. Napakabango rin po niya, di ba ga? O, pero may partikular pong kulay ng roses, hamak marikot, yung kulay puti. At pero di po sinasabi na wag na wag yung iaalay o dadalhin sa puntod ng mga namatay itong bulaklak na ito. Ano naman yan? Roses din. Bakit gano'n? Yun ang number 1. Tapos yun din ang, hindi pwedeng dalhin sa patay. Hindi po, depende po sa kulay. Ang pinag-usapan natin kulay, hamak marikot, wag na kayo magdadala ng bulaklak na roses na kulay pula. Hindi pala maganda yung kulay pula. Opo, pag magpaparrange kayo ng bulaklak na may roses at dadalhin nyo sa patay, kulay puti. Huwag kayo maglalagay ng kulay pula. Ganun pala. Ang puti po, hamak ko kasi sumisimbolo po yan ng love. Yan, appreciation po, tapos respect. Yun nga po, sa natin, sa mga kamag-anak natin na yumao, yung bagay pagmamahal natin at paggalang sa kanila. Yan, respeto. Kaya nagdadala tayo ng mga bulaklak na roses sa kanila. Kaya lang po, ang roses kasi, napakamahal din. Magkano bang isang dosena ng roses ngayon? Nako, mahal na, makabalik ko tingnan. Isang araw ako nagtanong, nasa 350 ata, 12 pieces, 350, 450. Hindi pa naka-arrange yun, makabalik ko tingnan, nakabundle lang na ganun. Nung isang araw lang, nagtanong ako, ewan ko lang ngayon kasi pag papalapit ang undas, lalo siya nagmamahal. Pero after po ng undas, dyan kayo bumili ng bulaklak kasi mura na. Mura na yan, magbabaksakan ng presyo niyan. Yung dating 250, binibenta na lang ng 100 yung arrangement na bulaklak. Kasi, pag di pa binenta yun, mangyayari doon. Matitingar yun, makbalik ko tingnan. Pero, meron din po ngayon, makbalik ko tingnan ng mga important na bulaklak ngayon na naglalabasan, katulad yung mga birds of paradise. Magandang kayo yung mga ganyan, yung mga magandang mga bulaklak na orchids ng Atlea. Pero marami ako nakita ngayon puro dito sa isa highway po dito sa mga vendor dito na puro birds of paradise, iba't iba lang pong variety. Yan, isa din po yan na makuha ito, pero hindi siya kasali sa list natin Pero kung gusto nyo, isama nyo na rin yan, yung mga birds of paradise na mga bulaklak. Kasi yan po, very durable po yan durable. Matagal ang buhay. Opo, matagal ang buhay ng mga birds of paradise, yung kasi mga bulaklak niyan, siguro umaabot ng mga 2 linggo. Basta may tubig, makumari kung tigang. Kaya lang, bihira lang din po kasi makakuha niyan, medyo may kamahalan ng bulaklak niya kasi nga, in season kasi siya. Kaya pag napatapat po ng November, marami pong bulaklak, yan, maganda. Dito po sa likod ng bahay ko, wala akong bulaklak ng birds of paradise ngayon. Tuyo. Pero meron akong mga 3 ata, 4. Yun, dadalhin ko na isasama ko sa arrangement. Tsaka yung, meron ako doon bulaklak nung yung luyang pula. Kano din po yung kapamilya din po kasi ng mga birds of paradise yun, dadalhin ko na rin yun sa November 1. Kaya hindi ko nga pinipitas Tapos dito ko lang direct, manghihingi na lang ako ng birds of paradise. Marami dito yung kulay dilaw. Para makatipid. Di ba ka? Ganun lang, makabalik ko tigang. Mag-alay po kayo, makabalik ko tigang ng mga bulaklak sa inyong mga yumaong mahal sa buhay ngayong araw ng mga patay, November 1. Hindi naman po makabalik ko tigang, minsanan lamang na po, isang beses lang po sa isang taon yan. Kumbaga naman po kasi pagpapakita natin ng ating pagmamahal, respeto at paggalang sa ating mga kapamilya at mahal sa atin sa buhay. Kung ngayon kayo makakadalaw sa kanila, magdala na kayo yung mga fresh na bulaklak. Huwag naman po plastic. Ano kayo, plastic? So po, makabalik ko tigaya po ilan lamang sa masasabing mga pinakamainam na mabulaklak na dapat po nating dalhin ngayong araw ng mga patay sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Isa po dyan, makabalik ko tigaya, pwede kayo magdala niyan. At matutuwatsak po ang mga yung mga yumaon, yung mga mahal sa buhay na yan, mga kamag-anak po nyo pag nagdala kayo ng bulaklak na yan. Di ba ga? So yun po, makabalik ko tigang, sana po may napod kayo mga bagong idea at kaalaman tungkol po din sa ating topic na pinag-usapan ngayon. Di ba ga? And so with that, makabalik ko tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye na, kumalik ko tigang.